pesos pa dito? May 20 pesos pang bigas dito, te. Ano ka ba naman, Attorney Rowena Guanzon? Wala dyan. Alam mo ba kung saan? Doon sa nagkaroon ng lindol sa Davao. Meron na. Naka-LED pa. Ayan o. Sa post po ng Davao Updates. Aba, andun yung pagmumuka ng mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. 20 petot na bigas, mabibili na sa Davao. Sa post po na yan, ayan makikita po ang LED screen sa Bahada, Davao City na nag-anunsyo ng 20 per kilo na benting bigas. Kaya nga nagpunta na siya. Ayan o. Sa post po ni Lance Duterte, sa wakas, nalaman na ni BBM na naglindol sa Davao Oriental. Grabe naman kayo. Ano pang sinasabi niyong late niyang nalaman na nagkaroon ng lindol? Baka alam niya nung nakaraan. Kaso tahimik lang. At ngayon, pumunta dyan. Sabi ng iba, pumunta daw dyan para malaman kung naumpisahan na yung 20 petot na bigas. Pero naguguluhan po ako sa reaksyon ng mga loyalist dito. Tungkol dito sa 20 pesos na bigas na binebenta sa lugar na nagkaroon ng malakas na lindol. Galit na galit sila. Sasabihin pa, fake news yan, hindi totoong nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Akala ko ba, gustong-gusto nyo yung 20 pesos na bigas? Natupad na, pinagyayabang nyo pa, di ba? Tapos ngayon, mukhang ayaw nyo ipagmayabang yan. Ay, ito lang naman kami. Tumulong na ibalita yan na meron na ngang 20 pesos na bigas. Tapos ngayon, iba na naman yung... Ramdam namin kayo. Hirap na kayo na ipagtanggol si Dunyor. Pero kahit pa paano, may 20 pesos na sabi ni Celine Siban. Parang ayaw lumapit ng mga tao sa kanya. Davao yan. Sabi ni Rose G. Borbon, photo, ops, plus lights, camera, action. Sabi ni Lens BR, anong dala niya para sa mga nalindol? 20 pesos per kilo bigas nga ni. Meron na nga ni. At saka, baka may mga ibang tulong yan. Samantalang ang Office of the Vice President. Ito yung update. Ang Office of the Vice President yan po sa Cebu. Sa pagpapatuloy ng relief operation ng Office of the Vice President sa Cebu, mahigit 4,000 pamilya ang nahatiran ng tulong. Libre ha, hindi binibenta. Nagsanib pwersa ang mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center, ang OVP Cebu Bohol and Siquijor Satellite Office upang tulungan ang 4,062 pamilya sa Nailon sa Bugo City, Medellin, San Remigio, Togobon at Daan Bantayan. Sa nasabing operation, namahagi ang OVP ng 2,200 food bags sa Nailon, Bugo, habang rice at mga donated rice, libre po yung rice nila dyan at mga donated items ang pinamahagi ng CBS-SO sa Medellin, Bugo City, San Remigio, Tagubon at Daan Bantayan. Yan po yung mga naikot po ng Office of the Vice President. Dito naman sa Mindanao, ito rin po ang nagawa ng Office of the Vice President Tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Tarragona matapos ang 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Noong October 10, 2025, agad na tumugon ang OVP Southern Mindanao Satellite Office. Ito talaga yung malaking tulong agad. Ang naging dahilan kaya mabilis po ang aksyon ng ni VP Sara Duterte dahil dito sa mga itinayo niyang satellite office. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas na magkaroon ng agarang tulong, mabilis silang makagalaw dahil dito sa itinayong satellite office. Namahagi ito ng relief boxes sa mga pamilyang pansamantalang nanirahan sa Tarragona, Tent City, Davao Oriental. Sa pamamagitan ng mga satellite office ng Office of the Vice President, mas napabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan sa anumang panig ng bansa. Yan po yung aksyon na ginawa agad-agad ng Office of the Vice President. Tapos si VP Sara, ang mga pinuntahan niya, yung mga naging biktima. Hindi na niya kailangang mag-ikot doon sa mga nasirang gusali. Inuna niya yung itong mga tao na biktima. Hindi yung mga nasirang gusali. Ay yun, mapapalitan lang naman yon. Yung pamilya na nasaktan, meron pang nawalan ng miyembro ng pamilya. Yun po yung mga pinuntahan niya. 'Di ba? Ang laki ng kaibahan nilang dalawa. Sino kaya ang gusto niyong maging leader sa Galawan? Itong si VP Sara o si Dunyor na nagbebenta ng 20 petot na bigas? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.